Siguradong mahihirapan ang mga broadcasters, mga media, mga sports writer sa kanilang gagawing pagpili kung sino ang mananalo kay Nikola Jokic at kay Shai Gilgeous-Alexander ng OKC Thunder para sa MVP. Magkaibang manlalaro itong sina Shai at itong si Nikola Jokic. Mayroon silang kakayahan, mayroon silang kalakasan na wala yung kabila. Kung pag-uusapan ang kagalingan, kitang-kita naman yan sa ngayon na itong si Shai ang nagdudumina dahil sa ngayon ay palagi siyang top 1 sa ranking. Ngayon siya ay nag-a-average ng 32 points, 5 rebounds and 6 assists. Noong nakarang season, wala siyang 50-point game na performance pero ngayon mga idol, mayroon na siyang 4 na 50 game points performance. Si Shai yung tipong malalarong hindi high volume 3-point shooter pero hindi mo siya dapat iwanan dahil siya'y nakakapukol din. Samantalang meron siyang kakayahan na maka-atake sa loob, sa free throw line at makadraw ng foul. Magaling din siyang dumepensa at yan huy kumukumpleto sa isang manlalarong all-around na katulad niya. Samantalang si Nikola Jokic naman meron siyang kalakasan. Siya nag-a-average ng triple-double mga idol. Imagine na kung ikaw ay magkakaroon ng triple-double sa isang laban. Aba, maganda yan. Pero itong si Nikola Jokic parang normal lang sa kanya kung saan araw-araw siyang nagti-triple-double. Magaling din naman itong si Nikola Jokic mga idol kaya sa ngayon siya'y nasa pangalawang posisyon kasunod ni Shai. Sabi ko nga mayroong kalakasan silang dalawa na wala rin naman yung isa't isa. Kaya siguradong magkakaroon ng mahirap na trabaho itong mga boboto, yung media, yung mga sports writer patungkol kung sino ang magiging MVP sa season na ito. Ikaw, sinong pipiliin mo? Ano ang komento mo? I-comment lang yan sa comment section. Na-impress naman si Jimmy Butler sa kanyang nakitang performance nitong si Kuminga sa kanyang pagbabalik galing sa injury. Sa loob ng 20 minutos, itong si Kuminga ay nakapagbigay ng 18 points para sa Golden State Warriors at parang hindi siya nawala ng matagal dahil maganda ang kanyang naipakitang galawan. Nagdadunk pa nga siya mga idol. Nang mapunta na si Jimmy Butler sa Golden State Warriors, mataas ang kanyang ekspektasyon kay Kuminga at ngayon hindi siya nabigo sa kanyang nakita. Dahil kay Kuminga mga idol ay magkakaroon pa ng extra na option ng Golden State Warriors sa opensa, sa loob, sa pag-atake at syempre sa depensa. Marami mga idol ang nagtatanong sa kanilang mga sarili kung ano nga ba ang magiging sitwasyon ni Kuminga ngayong nasa Golden State na si Butler dahil parang magkapareha sila ng galawan. Pero kitang-kita naman na hindi nagkaroon ng problema ang Golden State Warriors. Sa huli, batay sa natunghaya ni Jimmy Butler ay lalo pa siyang na-impress at tumaas pa ang kanyang ekspektasyon kay Jonathan Kuminga. Eto ang mga laban sa ngayon mga idol. Pero ito talaga yung main event, Lakers versus Nuggets at yung Boston Celtics laban sa Miami Heat. Liyamado ang Nuggets dito laban sa Los Angeles Lakers. Pero syempre, kung mananalo yung Lakers at yun ang pinili mo, aba jackpot ka kung sila ang mananalo. Ang link ay nasa comment section lang, yung promo code huwag niyong kalimutan. Sa mga first timer dyan, malaking bonus ang naghihintay sa inyo. Sa ating huling balita, marami naman sa ngayon ang naniniwala na mukhang mahihirapan ang Sixers sa pagde-trade kay Paul George sa ibang kupunan. Unang-una mga idol, malaki ang kanyang kontrata, mabigat sa bulsa. Considering pa sa kanyang naibibigay na performance sa ngayon sa Sixers ay magre-resulta iyon sa pagtaas ng kilay sa ibang team kung worth it nga bang sumugal sa kanya. Okay lang siguro kung hindi pa niya nakikita itong kanyang rhythm. Pero parang patuloy pa rin ito mapahanggang sa ngayon. Despite dyan, malaking red flag din ang kanyang injury mga idol na dinarama sa pagsisimula pa lang ng NBA season. So totally na kahit na bukas full-time itong Sixers na i-trade si Paul George ay mahihirapan naman silang makakuha ng interest sa trade market.